So nasa Kingdom Invasion tayo last Sunday at ito na yung kumbaga habi nga ni Pastor Dennis sa akin, bro, bahala ka na. Ikaw na ang mag-summarize ng kung ano man ang napagdaanan ng mga other Sundays. Pero sabi ko nga, okay, sige, gagawin natin kung anong ibigay ng Lord sa akin, Holy Spirit sa akin. So, sige, tuloy tayo. So lahat ng ginagawa natin, meron tayong dahilan, meron tayong reason kung bakit gagawin natin. May purpose tayo, di ba? So, lagi namang ganun eh. So, yun ang ating uunahin. So, unahin natin ang purpose natin. Bakit nandun na kaagad? Ika lang ha? Wait lang po. Okay. Wala ang purpose. Okay. Nandito na kaagad tayo sa review. Pinagre-review na kaagad ako. So, okay. Babasahin ko na lamang yung acting purpose para hindi, okay, anyway. Nasa review na kaagad tayo. Anyway, doon yung first Sunday natin, yung mountain is in you. So, second Sunday from 0 to 1, and third Sunday, yung honest lie. Although, hindi na natin lahat iisa-isahin kasi medyo hahaba ng konti. So anyway, naka-post naman lahat yan sa ating FB page at saka sa ating YouTube. So siguro, kung gusto nyong maintindihan at makita kung ano yung mga nandun, so pwede nating balikan doon, pwede nating panoorin. So itong aking series ngayon, yung last series natin is entitled Language of Thoughts. Nung una kong narinig ito, sabi ko kay Pastor Dennis, anong ibig sabihin ba nito? Ano kaya ang meron dito sa language of thought? Kasi ang alam ko, language, kung sinabi language, ano yan, yung salita o wika ng ibang-ibang lugar, di ba? O ba? Ang alam ko lang language is Tagalog, Pilipino pala, o English, o Chinese, yun, narinig ko, Spanish, tapos meron din kanya-kanyang language of animals, kung paano sila magkakaintindihan. Pero itong language of thoughts, sabi ko, ano ba ito? Ano ba ang meron dito sa language of thoughts? So, hindi ko maintindihan, pero kagaya nga dyan, nakalagay dyan sa ating verse dyan is Luke, from the book of Luke, chapter 6, verse 45. So, tingnan natin. Basahin natin. Dito, gigilid lang ulit ako ha, kasi although meron akong 4 na mata, hindi ko pa rin makita yung nasa likod. So, dito na lang ako. So, Luke, chapter 6, verse 45, a good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. So, tingnan lang natin, balikan natin. Nagmumula sa puso. Kung ano raw ang nasa puso natin, yun ang lumalabas sa bibig natin, di ba? Kadalasan man ang mga naririnig na tayo, kung anong nasa puso mo, lalabas yun, di ba? So, sundin mo. Parang gano'n, di ba? So ngayon, kapag ang nasa puso mo ay magaganda ang naka-store dito, o yung mga naka-imbak dito, ang lalabas lahat yan, magaganda. Kahit ano ang sabihin, kung kahit ano ang nasa paligid mo, kung mabuti at mabuti ang nasa puso mo, yun pa rin ang lalabas. At ang kabaligtaran, kung anong masama, kung masama ang nasa puso mo, kahit anong kabutihan ang gawin sa iyo, ng mga sa paligid sa iyo, ang lalabas pa rin ay masama. Tama? Kasi nga sabi nga, for the mouth speaks what the heart is full of. Kung ano nasa puso, malalabas talaga yun eh. Kahit na mag-deny ka pa, sabi, hindi. Hindi. Ganito sinabi mo eh, masama yung lumabas sa'yo. Hindi yun ang ibig ko sabihin, pero, yun nga eh, nasa Bible yan. Kung anong nasa puso mo, lalabas talaga sa bibig mo. So, nasa puso, nag-uumpisa. Okay, so tuloy natin. From King James Version, Proverbs 23:7. Basahin ko. For as he thinketh in his heart, so is he. Eat and drink, saith he to thee. Ang hirap ah. But this heart is not with thee.
Ganun pala King James. Okay. So, ganun din. Nasa puso pa rin. Puso pa rin ang pinag-uumpisahan. Dito nga lang, ang kakaiba lang dito, kahit ba, halimbawa, may dumating na bisita ka, di ba, usually, ang gagawin natin, mag-offer tayo ng something para entertainment o di kaya ay pagkain. Although, sinasabi nga dito, parang yung outward manifestation is good. Parang mabait ka. Pero, yung nasa puso mo, inside your heart, wala dun yung puso mo sa totoo lang. Kumbaga, sumusunod ka lamang kung ano yung tradition, kung ano yung nakagawian. Yun naman ang nandito sa Proverbs 23:7. So, unlike dito, kung ano talaga nasa puso, lumalabas. Ito naman, kumbaga, nadadaya mo yung kaharap mo. Papakita ka ng maganda, pero deep inside, hindi sincere yung nasa puso mo. Hindi totoo. Pakitang tao sa madalit salita. Di ba? Sinasabi nga dito, in the scripture, the heart often symbolizes the central thought process. Dito nag-uumpisa sa puso kung ano nararamdaman o akit sa ating isipan. Pero, ang nagpapatakbo pa rin, ang nagdadrive pa rin ng ating action, ang nagko-command, yung isip pa rin natin, di ba? Isip pa rin, halimbawa, may nakita ka halimbawang isang sasakyan. Hindi naman yan tatakbo, nang basta sasabihin mo lamang tumakbo ka. Siyempre, gagalaw yung paa mo, yung kamay mo, pupunta ka sa sasakyan, start mo yung makina para tumakbo. So, ganun din. Lahat ng action natin, ang magko-command para kumilos. Halimbawa, itong kamay ko, isip ko ang magko-command. Lahat naman tayo, di ba? Hawakan mo yan, hawakan mo itong microphone, hawakan mo itong clicker. So mag-start yan sa ating isipan. So ito yung tinatawag, dito tayo papasok sa language of thoughts. Ito palang ibig sabihin nun. Nag-uumpisa sa puso, pero yung isipan natin, doon nag-uumpisa ang lahat. Diba? So tuloy tayo. May nagsasabi na si John Maxwell, isang writer, the trap of the ideas in our negative self-thought process is this: we do not live and act by how others think of us. So pag mga negative thoughts yun kung ano sabihin halimbawa ng iba, ay si JR, sama talaga ng ugali niyan, manloloko yan, di ba? Sabihin gano'n. Hindi yun ang gagawin natin, di ba? Kasi kung ang sinasabi ng iba, masama ka, tapos yung masama pa rin ang gagawin mo, so sumasang-ayon ka doon sa sinasabi, sa iniisip ng iba, na hindi naman dapat yun ang gawin. Diba? So sabi pa rito, we do not live in that by what we think of ourselves. Minsan iniisip mo, ang hina-hina ko naman. So negative ang iniisip ko. Pero hindi naman dapat yun ang gawin. So, diba? Sabi pa rito, we do not live and act by how we think others think of us. Example doon, yung iniisip ng mga tao sa atin, yun ang ginagawa natin. Hindi rin tama Mali na nga, gagawin mo pa. Iniisip. So bakit hindi na lang natin gawin kung ano yung tama? May choice naman tayo Kung ano yung tama. Alam natin kung ano yung tama at mali. Di ba? So, tuloy tayo. Kasi yun, yung mga ganong takbo ng isipan, this cycle of thought is dangerous. Delikado. Kasi, hindi natin mamamalayan kapag gano'n ang iniisip natin, puro masama na lang ginagawa natin. Anong resulta nun? Magpuproduce yun ng pwedeng kamatayan. Diba? Anything evil, pwedeng mag-produce ng kamatayan. So sabi ni Jesus seeks to invade and transform our minds. Yun ang kanyang gustong mangyari sa atin. Parang kagaya nga, kasi sa purpose natin, nandun yun yung focus dapat ng ating isipan dun sa gustong mangyari ng Lord. So para ma-enable us, para yun nga, yung masasamang spirit, masasamang isipin, ay mawala, yung mapalitan ng lahat ng magagandang spirit through the help of the Holy Spirit. Kasi ang stronghold ng darkness ay nasa ating isipan. Wala sa paa, wala sa kamay. Andito lahat sa ating isipan kasi nandun yung sa purpose na dapat inandito. So kaya lang, yun nga, dun ang ito ang stronghold ng darkness.
Kasi naandito nag-store lahat. Kung ano yung nakikita natin masama, kung ano yung naiisip na masama, dito yung nag-store. Dito lahat naiipon. Diba? So yun, ang ano ni Jesus, kailangan ma-invade and ma-transform yung ating isipan. Yun ang unang-unang gagawin. So, in His first message, Jesus confronted the great barrier imprisoning people. Yun nga, sabi ko kanina, yung ating isipan. Doon nag-uumpisa, kailangan nating mabago, matransform yung ating isipan. At sabi sa Matthew 4:17, from the time on Jesus began to preach, sabi niya, repent, for the kingdom of heaven is near. Lagi natin itong sinasabi, lagi na natin itong inuulit na repent. Ano bang ibig sabihin na repent? Change your mind. Hindi yung, iba yung change your mind na, gusto ko pula. Mamaya puti na lang kaya. Hindi, ito yun. Hindi yung ibig sabihin ng change your mind. Yung ibang change your mind yun, yun ay papalit-palit ng isipan, yung undecided lang yun. Itong change of mind na narito, sabi, magbago ka, isipin mo talaga kung kailangan repent of your sins and turn to God. So kung ano man ang nagawa natin pagkakamali noon, talikuran natin noon, lumapit tayo sa Lord. Kasi ito ang tamang gawin, sabi ni Jesus, di ba? So change your mind. Yun ang lagi natin sinasabi. Okay? So ngayon, the language of thoughts, when not rooted in God's principle, is destructive and dangerous. Diba? Kasi mahirap talaga kapag ang ating isipan lagi ay punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng hindi magagandang isipin, talagang pwedeng mangyari na magkaroon ng distraction at saka ng kamatayan. Kasi lalo na dito, tingnan natin yung examples. Evil thoughts, negative thinking, overthinking, okay? Lustful thoughts, defeating thoughts, fearful thoughts, paranoia, backward thinking, suspicious minds, marami pang ibang negative thinking na hindi na lang natin isinama dito kasi masyado ng marami, pero napakarami. Huwag natin isa-isa, basta isipin na lang natin one thing. Lahat ng masamang isipin pwedeng mag-result sa kamatayan. It can steal, kill, and destroy your blessings, your relationships, and future. Unang-una, relationship sa ating Panginoon, relationship sa ating pamilya, sa ating kaibigan. Diba? Kapag ang ating pinanatili sa ating isipan ay lahat ay mga evil thoughts. Okay? Tuloy tayo. So, kagaya na sinabi ko kanina, yung mga masasamang isipin pwede mag-produce ng death. Sinasabi sa Genesis 6:5-8, the Lord observed the extent of human wickedness, and they saw that everything they thought of or imagined was consistently and totally evil. Ito, yung kwento nito ay yung panahon ni Noah. Itong kwento na ito, itong Genesis 6:5-8. Kung naaalala natin, kung babalikan natin yung kwento ng panahon ni Noah, di ba? But before na gunawin ulit ni Lord ang sanglibutan, lahat ng tao doon puro makasalanan na, di ba? Kung ano nang ginawa, hindi na nila sinasamba si Lord, gumawa sila ng isang tawag doon, yung baka na para sinasambahin nila. Napakasama, napakaraming wicked noong panahon na yon. Kaya ito ang ginawa ni Lord. The Lord observed the extent of human wickedness, and He saw that everything they thought or imagined was consistently and totally evil. Walang mabuti. Lahat masama noong panahon na yon. Di ba? So sinasabi dito, so the Lord was sorry He had ever made them and put them on earth. It broke His heart. So si Lord, sumama ang loob, nalungkot siya at hindi naman siya nagsisi sa ginawa niya. Di ba? Wala siyang sinabi nagsisi. Nalungkot lang siya, kumbaga, namighati siya dahil bakit ganun ang ginawa ng kanyang mga nilikha. So anong ginawa ni Lord? And the Lord said, I will wipe this human race I have created from the face of the earth. Yes, and I will destroy every living thing
all the people, the large animals, the small animals that scurry along the ground, and even the birds of the sky. I am sorry I ever made them. So lahat, walang itinira. Walang itinira, inubos lahat, pero mamaya makikita natin. Inubos lahat niya, pero sabi nga dito, I am sorry I ever made them. Hindi siya nagsusorry sa bakit niya ginawa yun. Nagsusorry siya kasi bakit pinili ng mga nilikha ko na maging masama? Diba? Yun, dun siya nagsusorry. Bakit pinili ng mga nilikha ko na maging masama? Ang tao nilikha ng Lord para maging katulad niya, in His likeness, diba? Kung matatanda natin sa kanyang creation. So, yun ang kanyang ikinalulungkot. Bakit nagawa ng sanlibutan? Bakit nagawa ng tao na piliin yung kasamaan sa halip na kabutihan? So, yung relationship niya kay Lord, mawala. Hindi magiging productive yung kanilang ginagawa. Kasi mapapalayo sila, masiseparate sila sa Lord. Diba? Walang mangyayaring maganda kapag puro evil ang ating ginawa. So, tuloy tayo. So, sabi sa Genesis 6:5-8, but Noah found favor with God. So, merong natira palang hindi masama. Although hindi natin sasabihin perfect si Noah, meron din siyang mga kasalanang ginawa. Pero, may favor na nakuha si Noah from the Lord. At si Noah ang pinag-umpisahan ng, kumbaga, second generation nung pangalawang nilalang. Kasi nauna sila Adam and Eve. Pero ito na, nawala, ginunaw, si Noah ang nag-umpisa ulit din tayo sa sanlibutan. So nagkaroon ng favor si Noah from the Lord. So doon ulit nag-umpisa. Kasi nga, sinasabi dito, death here symbolizes separation from God and unproductive living. Sino ba naman ang kahit naman tingnan natin sa ngayong kapanahunan, lahat naman ng lahat ng masasamang gawain, meron ba kayo nabalitaan na magandang resulta? Di ba? Lahat naman ang nakikita nating masamang gawain, kadalasan kamatayan ang kinalalabasan. Di ba? Kahit anong, tingnan natin sa mga news na nangyayari ngayon, nakakalungkot lang na, yun nga ang gusto ng Lord na mangyari ay maging maayos yung relationship natin sa Kanya, pero ang nangyayari nga, kabaligtaran eh. Yung iba lumalayo pa. At mas gusto nilang gawin kung ano yung alam nila masarap gawin. Kung ano yung magiging maayos yung pakiramdam nila. Doon sila humuhugot para gawin yun. Sa halip na humugot sila ng kanilang nararamdaman mula sa ating Panginoon. So, human wickedness had reached the point where every inclination of the heart's thoughts was evil, grieving God deeply. Sobrang nalungkot ang ating Panginoon sa ginagawa ng kanyang mga nilalang. Puro ganun na lang. So wala siyang makita nung time na yon. Sabi ko nga nung isang araw nung ako nito, sabi ko, buti na lang wala ako nung panahon ni Noah. Di sana wala ako dito ngayon sa harap niyo, no, Edwin? Kung naandun ako nung panahon na yun, siguro kasama na ako dun sa mga winipe out ni Lord. Buti na lang, ngayon pa lang ako nandito. So, praise God, kasi naandito ako sa harap nyo, kasama nyo. Thank you, di ba? So, tayong lahat, pasalamat tayo sa Lord. Kasi, nandito tayo ngayon, mayroon tayong pagkakataon. May opportunity tayo para lalo tayong mapalapit sa Lord. Now, the first judgment of God on Adam and Eve came from allowing their minds to be deceived by Satan. So siguro alam naman natin yung kwento tungkol kay Adan at Eva, na nung panahon na yun, nasa paradise na sila, pero yun nga mas pinili na magkaroon ng yun thought sila, kumbaga ay sumang-ayon sila dun sa kasalanan na kumbaga sa sinadjust o sinabi nung ahas sa mga kasalanan. So, doon pa lang, yun ang first judgment na ginawa ng Lord kay Adan at Eva, nung unang mga magulang natin. So, doon yun nakikita. So, naandyan talaga nasa paligid lang natin ang mga deceiver. Yung mga kumbaga ngayon, ang word ngayon ay scammer. Di ba? Nasa paligid lang natin. Kahit anong pag-iingat natin, mamaya-maya may bumubulong o di kaya may magte-text. Baka gusto mo ng ganito, o offeran ka ng kung ano-ano,
Tapos kung ano ipapakita para ma-entice ka, para bumigay ka, sumang-ayon ka sa kagustuhan nila. Ganon yung nangyari kay kay Adan at Eva. May bumulong. So ngayon, meron din. Kaya ingat tayo, mag-ingat tayo kung ano yung mga sa paligid natin. Meron kasi bigla na lamang darating, hindi natin alam kung kailan ipapadala ni Satan yan. Hindi natin alam. So, lagi tayong mag-ingat. The second judgment fell due to humanity's evil thoughts and wicked minds during Noah's time. So, yun nga, kagaya na sabi ko kanina, praise God kasi wala ako noong time na yun. Siguro kung nandun ako, isa ako sa mga, wala na, Peggy na. Di ba? Peggy. So, ganon. Tayo na yun. So, praise God. So, tuloy tayo. In our generation, the message of Jesus Christ is repent and change your mind. Again, yun ulit. Okay? Yun ulit. Paulit-ulit tayo, nasasabihin yung repent and change your mind. Parang nagpipray lang tayo eh. Ano ba? Nagpray tayo ngayon, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Wala pa. Huwag tayong titigil. Tuloy-tuloy lang ang pag-pray. Tuloy-tuloy lang ang pag-pray. Hindi naman ibig sabihin na pag hindi ibinigay ngayon ay wala na. Hindi, tuloy-tuloy lang. Pray pa lang ng pray. Ganon din. Repent and change your mind. Kasi pwede sabihin natin ngayon, magpipray ako. Sige, repent. I-change na yung mind ko. Ay, paano bukas? Baka mamaya mayroon ka makita na kakaiba, na bago. So, bumalik ka sa dati mo, sa normal mo. So, ganun lang. Repent and change your mind. Tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy ang pagbabago, tuloy-tuloy ang pagbabago, hanggang sa dumating yung time na kasama na natin si Lord. Doon sa kaharian niya. So, the message of Apostle Paul in Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Yun nga. Nangyayari kasi, kung ano ang nakikita natin, kung ano ang kalakaran, kung ano ang ginagawa ng marami, parang, try ko nga, subukan ko nga, bakit sila ganun? Diba? Kung ano yung nakikita natin, uy, kasi ganito, maganda rito, okay dito. Di nga, sige nga, subukan ko nga, isang step. Oops. Tapos susunod, ay, oo nga, pangalawa, second step. So hanggang sa tayo ay mapasama na rin sa yung kalakaran na hindi naman maayos, na hindi naman para sa Lord. Diba? So ganun ang nangyayari. So wag tayong sumunod doon sa, kumbaga, kung ano yung uso na hindi naman maganda, na hindi naman para sa Lord. Huwag tayong sumunod doon. Huwag tayong sumama sa ganon. Kasi meron naman tayong guidance, meron tayong, kumbaga, dapat sundan. Andiyan naman yung Bible, basahin natin. Kung ano, makikita natin kasi doon eh, kung ano ang dapat natin gawin. Nasa Bible. Yan ang instruction ng Lord eh, nasa Bible. Diba? So, huwag tayong makiuso, huwag tayong makigaya doon sa kung ano nakikita natin dyan na maganda, pero hindi naman para sa Lord. Okay? So, next. Second point. Your thoughts are not my thoughts. Sabi sa Isaiah 55, verses 8 to 9, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. So, kumbaga parang kung ano yung naiisip natin, sabi ko nga kanina, ito gusto kong gawin, pero iba yung gusto ipagawa ng Lord. Pero mas pinili pa rin natin kung ano yung nasa sa isip natin, kung ano yung gustong gawin natin. So parang hirap naman nun. So para kanino ba tayo? Sino ba talaga ang gusto natin sundin? Diba? So, yung ways ng Lord o yung ways ng ano? So hindi dapat. Kung ano yung ways ng Lord, bilang believer tayo, gusto natin makakilala sa Lord, gusto natin magkaroon ng magandang relationship sa Lord, sundin natin kung ano yung nasa isip niya at kung ano yung ways niya. Verse 9, as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sige lang. Si Lord pa rin ang dapat natin sundin. Okay? Sabi sa Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Kasi, ang nangyayari kasi nga sabi ko nga kanina, parang sumasang-ayon, meron tayong mga bagay na
akala natin okay, akala natin maganda, pero sa huli, iba pala ang ma-experience natin, hindi maganda. So, iwasan natin yung mga yon. Kasi nangyayari kasi, si Lord yung gusto nating si Lord yung gusto nating mag-fit sa ano yung meron tayo, kung ano yung gusto nating gawin. Baliktad, hindi dapat ganun. Kung ano yung ways ng Lord, doon dapat tayo mag-fit. Dapat tayo ang mag-a-adjust doon sa anong gusto ng Lord. Kasi siya nga yung Lord, siya nga yung Diyos, siya yung Panginoon natin. So, hindi yung Panginoon natin ang mag-fit, hindi yung Panginoon natin ang mag-a-adjust para tayo ay nakasama ng Lord. Hindi ganon. Dapat tayo ang mag-a-adjust, tayo ang dapat mag-fit in sa Kanya. Okay? Dahil siya ang ating Panginoon. Alright? Anyway, if you seek a stagnant life, dwell on your thoughts. But if you desire growth, progress, and abundant life, embrace the mind of Christ. Ano lang, kapag gusto natin, kung ano tayo ngayon, ganito na lang ako. Ito na yung choice ko. Ito na yung pipiliin ko. So wala nang gustong hinahangad na mangyari pa sa buhay mo. Stagnant. Kung ano lang. Sige, dumating. Kung ano na, sige. Pero, ang sinasabi nga, embrace the mind of Christ para magkaroon tayo ng growth. Para magkaroon tayo ng abundant life sa piling ng Lord. Para ang blessings tuloy-tuloy, hindi natatapos. Okay? Embrace the mind of Christ. Binigyan tayo ng choice eh. Diba? Binigyan tayo ng choice ng Lord. Look at, may free will tayo. Binigyan tayo ng choice. Pero, ang pipiliin pa rin ba natin yung mapapalayo tayo sa Panginoon? Siyempre hindi. Gusto natin na pipiliin natin yung mag-grow tayo, magkakaroon tayo ng abundant life. So, ano gagawin natin? Piliin natin kung ano yung makakabuti sa atin. Kasi nga, meron 3 choices sa buhay ng tao. May 3 C's pala. Choice, and chance, and change. Merong sasabi minsan, may naririnig ako, wala na, no choice na ako eh. Gagawin ko na lang yon. Alam nyo, hindi naman ako naniniwala sa no choice eh. Lahat mayroong choice. Pag yes or no lang naman yan. Pag sinabi mong yes, yun ang choice mo. Pag sinabi mong no, yun ang choice mo. Pero hindi mo pwedeng sabihin, no choice. Kasi pag wala kang pinili, ang pinili mo pa rin yun, yung hindi ka pumili. Choice mo pa rin yun, yung hindi ka pumili. So, walang no choice. Lahat mayroong choice. So, 2 bagay. Masama or maganda lang ang pipiliin mo. Yun ang choice mo. So, piliin mo si Lord, piliin mo yung ways and thoughts of our Lord, so mapapabuti ka, mapapaganda ka. Diba? So, pag yun ang pinili mo, mayroon kang second C, yung chance. Yung chance na gawin kung ano yung ipinapagawa nung pinili mo. So, it's either sundin mo siya o hindi. Pero choice mo nga yun eh. Ang pinili mo ay mabuti. So, mabuti ang gagawin mo. Yun ang chance mo. Opportunity mo yun. Para gawin, ipamuhay kung ano yung pinili mo. At yung third C, yun yung change. Kapag karoon ka ng choice, nagka-chance ka na gawin yun, so anong nangyayari? Magkakaroon change. Change, kung halimbawa, ay galing ka sa isang hindi magandang buhay, magkakaroon ka ng change, pagbabago, para sa ikagaganda ng buhay mo, para magkaroon ka ng magandang relationship sa ating Panginoon. Yun ang third C, change. So, choice, chance, and change. So, sundan mo lang yun, at kung maganda ang pipiliin mo, kung ang mind mo ay naka-align sa ating Panginoon, sabihin ko sa iyo, maganda ang magiging buhay mo. Yung blessing tuloy-tuloy yan. So, okay? So, if you want a life of influence, a life lived for the glory of God, then you must begin that life with Jesus. So, yun ang magandang choice. Okay? Begin your life with Jesus. Amen? So, okay. Para sa ating question and answer, okay, sa B-group natin, ito lang tanong natin. Meron ka bang negative thoughts na gusto mong baguhin ni Lord? Sarili mo, isipin mo na lang, ano ba ang mga negative thoughts na meron pa ako? Pwede mo nang sabihin yun eh. Di ba? So mamaya, pag magkaroon tayo ng sharing, pwede mo i-share para may pag-pray natin. And second point,
Ano ang dapat natin gawin para maging align ang mga thoughts natin kay Jesus Christ? Kailangan kasi hindi pwedeng nagsusunod tayo sa gusto natin sumunod kay Jesus pero yung ano mo naman, yung isip mo naman nakahiwalay pa rin. So paano mangyayari? Paano bibigyan ka ng magandang buhay ng Lord? Paano be-blessed ng Lord kung gusto mong sumunod pero yung lakad mo pahiwalay? So dapat kung susunod tayo sa Lord, dapat diretso, focus. Focus tayo doon sa gustong ipagawa ng Lord. Kasi yun ang purpose natin. Focus. Huwag mawawala. Ang priority natin dapat para sa lahat, para kay Jesus, para kay Lord. Huwag na natin muna isipin yung iba. Si Lord na ang bahala nung gumawa nung kung anong maganda para sa atin. Priorities natin, yung relationship natin sa Lord, i-focus natin. Huwag tayong medyo anong gano'n, kakaliwa ng way na gano'n. So, focus lang. Kasi yun ang purpose talaga natin. So, mamaya, pag nag-group tayo, ito ang ating mga katanungan. Okay? So, praise God. Thank you. So, pray lang tayo. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Nagkaroon kami ng chance, ng choice upang magkaroon ng change sa aming buhay. Salamat, Lord, dahil inopen mo ang aming puso at ang aming isipan upang marinig ang iyong message sa oras na ito. Salamat, Lord, dahil nagkakaroon kami ng opportunity para ma-focus lalo namin ng aming mga isipan, ng aming puso para sundin at gawin ang iyong nais para sa amin. Ayaw naming magaya doon sa ginawa mo, Lord, sa panahon ni Noah. Gusto namin, Lord, na maging maayos ang aming buhay na ayon sa iyong kalooban dahil nais namin, Lord, magkaroon ng eternal life kasama ka. Kaya, Lord, salamat ng marami sa pagkakataong ito sa iyong mensahe na ibinigay sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Ito ay aming pasasalamat at dalangin sa pangalan ni Jesus.